Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Blood Diamond. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento noong 1999 sa Sierra Leone, West Africa, kung saan ang digmaang sibil ay tumitindi, at libu-libong tao na ang apektado nito. Isang araw, isang mangingisda na nagngangalang Solomon, ang makikitang ginigising ang kanyang anak na lalaki na nagngangalang Dia, upang pumasok ito sa paaralan, ngunit ayaw na ng batang pumasok hindi dahil ayaw niyang mag-aral, kundi masyadong malayo ang lalakarin papunta roon na halos 5 kilometro para makarating sa paaralan. Ngunit binigyang diin ni Solomon sa kanya ang kanyang pangarap na maging isang doktor at sinabing sa malapit na hinaharap, matatapos na ang digmaan at magiging mas maganda na ang Sierra Leone para kay Dia upang mag-aral at tuparin ang kanyang pangarap, at tiyak na magkakaroon ng kapalit ang lahat ng paghihirap niya. Nang marinig niya ito, muling naging determinado si Dia na pumasok sa paaralan. Matapos pumasok sa paaralan ng anak niya, umalis naman si Solomon upang mangisda sa dagat. Pagsapit ng hapon, habang naglalakad sila mula sa paaralan, hindi nila sinasadyang makita ang Revolutionary United Front o ang RUF, isang grupo ng mga rebelde na nakikipaglaban sa digmaang sibil. Agad niyang sinabihan si Dia na magtago habang nagmadali naman siyang umuwi para iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit hindi inaasahang nahuli si Solomon ng mga rebelde. Samantala sa nayon, dinadampot ng mga rebelde ang karamihan sa mga residente doon at pinuputol ang kanilang mga kamay upang pigilan sila na makaboto sa halalan, at kung sila ay tatanggi, ang pinuno ng mga rebelde na nagngangalang Poison, ang magpapatahimik sa kanila. At nang si Solomon na ang isasalang, nakita siya ni Poison at nagpasya na hayaan ang kanyang kamay at sa halip ay dinala siya sa minahan ng Brilyante upang magtrabaho doon. Sa ibang lugar, ang United Nations ay may pagpupulong upang pag-usapan ang digmaang sibil na nagaganap sa Sierra Leone. Dito malalaman natin na ang mga rebelding RUF ay ang nasa likod ng digmaan. Trinaydor nila ang estado at nagpasimula ng digmaan upang sakupin ang minahan ng Brilliant para gamitin nila upang mapundohan ang kanilang mga hukbo. Ginagamit nila ang Brilyante na kanilang nakukuha upang bumili ng mga ilegal na sandata. Ang mga bansa ay nagkaisa na huwag mag-import ng mga diamond mula sa mga naapektuhang lugar, ngunit ang mga ilegal na nagbebenta nito ay laging nakakahanap ng ibang paraan upang maipuslit ang mga diamond. Samantala, si Simmons, ang may-ari ng industriya ng paggawaan ng Brilyante, ay naruroon sa pulong sa pag-asa na matutulungan nila sila upang malutas ang mga kontrabando sa Sierra Leone. Sa ibang eksena, sa minahan ng Brilyante sa Sierra Leone, hindi sinasadyang nahukay ni Solomon ang isang kulay pink na diamond, na nagkakahalaga ng $60 milyong. Agad niya itong inilagay sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa upang walang sino man ang makakakita nito. Pagkatapos ay nagpaalam siya para magbawas kunwari at kumuha ng pagkakataon upang ibaon ang diamond. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Poison at muntik nang makuha ang diamond. Mabuti na lang at biglang dumating ang mga sundalo at pinaputukan sila ng mga ito. Ngunit si Solomon ay inakusahan na kasapi ng grupo at ipinadala sa bilangguan kasama ang iba pang mga miyembro ng RUF. Samantala, si Poison na nasa kabilang selda ay pilit pa ring tinatanong si Solomon kung nasaan na ang Brilyante. Nagsabi pa ito na magbibigay siya ng $1,000 sa tao na makakapagdala sa kanya ng Brilyante. Ang isa naman sa mga bilanggo na nagngangalang Danny, na nakulong din dahil sa pagpupuslit ng mga Brilyante, ay narinig niya ang sinabi ni Poison at nagpasya siyang hanapin ito. Sa sumunod na araw, si Danny ay nailabas na ng kanyang kaibigan, pagkatapos ay pinakiusapan niya ang kanyang kaibigan na piyansahan niya din si Solomon upang maitanong niya sa kanya ang lokasyon kung saan niya itinago ang Brilyante. Interesado si Danny sa Brilyante dahil nais niya itong maibenta, upang makakuha ng maraming pera at sa ganung paraan ay makakaalis na siya sa Africa. Si Danny ay isang ex-mercenary mula sa Zimbabwe na naging isang bahagi ng sindikato na nag-i-smuggle ng mga armas na ibinibenta na Manila sa RUF bilang kapalit ng mga diamond. Ngunit pagkatapos ng isang transaksyon, sinadya niyang itinago ang mga Brilyante sa loob ng balat ng tupa, ngunit siya ay nahuli at nakulong.
hindi niya natapos ang kanyang trabaho para maipuslit ang brilyante kay Colonel Kutsi, ang pinuno ng mga mercenary na nagsusupply ng mga baril para sa mga rebelde. Nang dumating si Danny sa kanyang tinutuluyan, agad niyang kinuha ang isang piraso ng brilyante mula sa kanyang peking ngipin at agad na nagpunta sa isang shop upang ibenta ito, at para siya ay makabili ng baril mula sa isang bartender na nagngangalang Med. Samantala, nang makita niya ang isang babae na nagngangalang Maddie, nilapitan niya ito upang makipag-usap sa babae, ngunit noong malaman na si Maddie ay isang reporter na nagtatrabaho para Easy Wallet, ang sindikato sa likod ni Rudolph, agad niya itong iniwasan. Dito ay malalaman natin na nagtatrabaho din pala si Danny kay Rudolph na nagbebenta ng mga brilyante at alam niya na si Maddie ay makakasira sa kanyang trabaho kung mapapalapit ito sa kanya. At dahil pumalpak din siyang may palusot ang huling transaksyon niya, ngayon ay galit din sa kanya si Colonel Kutsi. Sa sumunod na araw, nagpunta si Danny kay Colonel Kutsi, kung saan galit na galit ito sa kanya. Dahil dito, inutusan ng Colonel si Danny na hanapin ang pink na brilyante na natagpuan ni Solomon bilang kabayaran para sa mga diamond na nawala ni Danny at sa lahat ng kanyang mga utang sa koronel. Nalaman din pala ni Colonel Kutsi ang tungkol sa mga brilyante mula sa kanyang informant. Sinabi niya na hindi siya magdadalawang isip na patayin si Danny kung mabigo pa siyang makuha ang pink na brilliant. Sa iba pang lugar, makikita si Solomon na hinahanap niya ang kanyang pamilya sa isang kampo ng refugee, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, hindi pa rin niya mahanap ang mga ito. Siya ay natatakot dahil hindi pa rin sila ligtas. Samantala, ang RUF ay sinalakay ang isa pang lugar at ang pamilya ni Solomon ay naruroon din pala kung saan ang kanyang anak ay nahuli at dinala sa kampo ng mga rebelde. Sa kasamaang palad, siya ay na-brainwashed at ni-recruit upang lumaban para sa mga rebelde. Sa ibang eksena, si Danny ay nagtungo sa lugar kung saan naruroon si Solomon na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang hotel sa kabisera ng Sierra Leone. Agad niyang pinilit si Solomon na sabihin sa kanya kung saan matatagpuan ang pink na brilyante bilang kapalit ng tulong niya upang makita ang kanyang pamilya. Sa simula, tumanggi si Solomon na sabihin sa kanya, ngunit nang marinig niya ang pangako ni Danny, handa siyang tulungan siya na makita ito. Samantala, nang makita ang RUF, agad silang tumakas mula sa lugar. Pagkatapos umalis sa lungsod, sinamahan ni Danny si Solomon upang makilala si Maddie. Doon ginawa nila ito upang tulungan sila ni Maddie na makita ang tunay na kinaroroonan ng pamilya ni Solomon bilang kapalit ng impormasyon tungkol sa lahat ng sindikato na kasangkot ni Rudolph at ang mga aktibidad sa smuggling ng mga alahas na alam ni Danny. Matapos itong marinig, nagdesisyon si Maddie na tulungan sila at nang matuklasan niya ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Solomon, agad silang pumunta sa kinaroroonan ng mga ito. Sila ay na-stranded sa isang kampo ng mga refugee. Nang makita nila si Solomon, masaya silang nagyakap-yakap. Ngunit nang malaman niya na si Dia ay nakuha ng RUF, ang isang kaligayahan ay nagbago sa isang malalim na kalungkutan. Sinabi ni Maddie kay Solomon na maaari lamang niyang makuhang muli ang kanyang pamilya kung matapos na ang digmaan. Nang sumunod na araw, upang tuparin ang kanyang pangako, sinabi ni Danny ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa smuggling ng mga brilyante at ang pagkakasangkot ni Rudolph. Sinabi niya sa kanya na madalas siyang nakakakuha ng maraming brilyante sa Monrovia, ang kapital na lungsod ng Liberia. Sinusunod niya ang mga patakaran upang makaiwas sa inspection para sa mga brilyante at tiyakin na ang mga ito ay galing sa mga minahan sa Liberia, hindi sa Sierra Leone, at pagkatapos ay ipinapadala ito sa Antwerp, isang lungsod sa Belgium. Pagkatapos nito, ang mga brilyante ay sumasailalim sa isang proseso ng pag-uuri at pagkatapos ay ipinapadala muli sa India, kung saan ang mga brilyante ay pinaghalo-halo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Matapos ng mahabang proseso, binibili ni Rudolph ang mga brilyante upang panatilihing ligtas ang mga ito at pagkatapos ay ibinibenta niya ito sa napakamahal na presyo. Hindi masyadong halata na si Rudolph ang nagpopondo ng digmaan ng direkta, ngunit talagang kasangkot sila upang panatilihin ang digmaan. Itinago ni Danny ang lahat ng ebidensya. Matapos sabihin ang lahat kay Maddie, sinabihan ni Danny si Solomon na magpanggap bilang kanyang cameraman upang sundan nila ang press convoy papunta sa distrito ng Kono, kung saan ibinaon ni Solomon ang pink na brilyante. Pagkatapos, pumunta sila sa lokasyon kasama ang iba pang reporter na ineskorte ng mga sundalo, ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay,
nagpakita ang mga rebeldeng RUF at in-ambush ang kanilang convoy. Sa kabutihang palad, si Danny, Solomon, at Maddie ay nakatakas sa pananambang. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa kagubatan, at di nagtagal, sila ay pinigilan ng mga taga roon. Sila ay bahagi ng isang lokal na tribo na hindi kasangkot sa digmaang sibil. Bagamat sila ay nagpapanik, agad na kinuha ni Maddie ang kanyang kamera at sinabi sa mga lokal na sila ay nandoon upang ipahayag ang balita tungkol sa laban ng mga darating na taon laban sa mga rebelde. Hindi nagtagal, dinala sila ng 3 sa isang bahay kung saan maraming mga bata na dati ay na-brainwash at sinabihan na lumaban para sa mga rebelde, habang ang mga ulila ay dinala sa kanlungan. Ang taong namamahala sa kanlungan ay isang lalaki na nagngangalang Benjamin. Sa pagdating ng hapon, habang tinitingnan ng mga batang naglalaro, ibinahagi ni Benjamin kay Danny ang kwento kung kailan niya inalagaan ang mga bata mula sa grupo ng mga rebelde. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na sa simula pa lang, may kabaitan talaga sa kanilang mga puso, ngunit ang kanilang mga kilos ang nagdala sa kanila sa kung ano sila ngayon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting pagmamahal, kahit ang pinakamasama ay nagbabalik sa kabaitan, walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta ng mga biyaya ng Diyos sa kanila. Ang mga salita ni Benjamin ay nagpabahala kay Danny tungkol sa kanyang buhay, at nang lumapit si Maddie sa kanya, ay ibinahagi niya dito ang kanyang mga problema. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina ay binaril habang ang kanyang ama ay pinugutan ng ulo at ibinitin sa isang crane sa abandonadong warehouse. Gusto niya nang makaalis sa Africa upang makaramdam ng kapayapaan, nang wala ang lahat ng digmaan at pagdurusa. Nang sumunod na araw, nang dinala ni Benjamin sila Danny at ang iba pa sa Kono, sila ay inambush ng mga rebelde. Sa kasamaang palad, si Benjamin ay tinamaan at kritikal na nasugatan. Pagkatapos ay nagmadali si Danny upang makaalis sa lugar at makatakas sa pananambang. Nagtungo si Danny kay Colonel Kutsi na naghihintay na pala sa kanila doon sa Kono. Sinabi niya kay Danny na kunin ang lahat ng kagamitan sa paghuhukay ng brilyante, ngunit nang kinukuha niya na ang mga gamit, sinabihan niya si Maddie na ilihis ang pansin ng mga rebelde, upang siya at si Solomon lamang ang makakapunta sa lokasyon ng brilyante. Pagkatapos ng pagkuha ng kagamitan, nagpaalam na siya kay Maddie dahil sa lalong madaling panahon, aalis na siya sa Africa upang bumalik sa London. Bago umalis, ibinigay ni Maddie ang kanyang card. Umaasa si Danny na mahahanap din ni Maddie ang tao na magmamahal sa kanya ng lubusan dahil sa kabila ng pagkakaroon ng nararamdaman nito para sa kanya. Alam ni Danny na hindi sila para sa isa't isa. Pagkatapos nito, tumakbo si Danny at Solomon ng mabilis. Nang pumasok sila sa isang nayon, sinabi ng isang matandang lalaki na ang RUF ay naroon na sa kabilang nayon. Pagkarinig nito, nagpasya si Solomon na pumunta doon upang iligtas si Dia. Ngunit pinigilan siya ni Danny dahil ayaw niyang mapahamak si Solomon. At ipinangako niya na ibabalik niya si Dia sa kanya. Samantala, dumating na sila sa minahan. Sa malapit, nakita nila ang mga rebelde na nagbabantay sa lugar kaya nagpasya si Danny na tawagan si Colonel Kutsi at sinabi sa kanya ang kanilang lokasyon. Pagkatapos ay nagpasya silang maghintay sa Colonel na dumating. Sa gabing yun, si Solomon na nag-aalala para sa kanyang anak, ay walang takot na pumasok sa minahan upang makita ang anak nang hindi nagpapaalam kay Danny. Nang matagpuan niya si Dia, agad niyang kinuha ang kanyang kamay at gustong isama paalis mula roon. Ngunit tumanggi si Dia, dahil siya ay na-brainwash na. Sa halip ay naisip nito na ang kanyang ama ay kabilang sa mga kaaway, na naging sanhi ng pagkahuli ni Solomon ng mga rebelde. Nang sumunod na araw, muling nakatagpo ni Solomon si Poison. Iniutos ni Poison sa kanya na ipakita kung saan niya itinago ang brilyante at nagbanta ito na papatayin niya si Dia, at ang kanyang buong pamilya, kung hindi siya magsasalita. Si Solomon ay binalaan nila pagkatapos ay sinaktan siya. Mabuti na lang ay biglang dumating si Colonel Kutsi at ang kanyang mga sundalo at nilusob ang lugar na nagbigay kay Danny ng pagkakataon upang mailigtas si Dia. Matapos ang ilang sandali, ang RUF ay naubos. Pagkatapos ay inutusan ni Colonel Kutsi si Danny na puwersahin si Solomon upang sabihin niya sa kanya ang eksaktong lokasyon kung saan ibinaon ang pink na brilyante. Nagbanta siya na papatayin si Dia ngunit tumanggi si Solomon. Nang mahuli siya at matakot, sinabi na rin ni Solomon ang lokasyon, ngunit nang kanyang hukayin ang lugar, sinenyasan siya ni Danny upang maisakatuparan ang plano na kanilang inihanda.
Matapos ang pagpatay kay Colonel Kotze, sinabi ni Danny kay Solomon na hanapin ang pink na brilyante dahil parating na ang mga sundalo sa kanilang lugar. Habang hinahanap nila ang brilyante, napagtanto ni Danny na may tama siya ng bala. Matapos ng ilang sandali, natagpuan ni Solomon ang pink na brilyante ngunit biglang itinutok ni Dia ang baril niya kay Danny. Agad sinabi ni Solomon sa kanya na lahat ay nag-aalala at naghihintay sa kanya na bumalik sa bahay. Mabuti na lang na pagkatapos marinig ang mga salitang yun, natauhan si Dia at sumama na siya kay Solomon. Matapos ang pag-uusap ng mag-ama, sila ay umalis sa lugar. Habang sila ay naglalakad, sinabihan ni Danny si Solomon na ibigay sa kanya ang brilyante at si Solomon ay hindi naman nag-alinlangan at agad na ibinigay ang brilyante. Pagkatapos ay tinawagan ni Danny ang kanyang kaibigan upang kunin siya sa tuktok ng bundok. Sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na puntahan niya ang tuktok ng mag-isa ngunit sa halip na gawin yon, patuloy niyang isinama sina Solomon. Sa huli, si Danny ay naubos ang lahat ng kanyang lakas at nadapa. Nung nalaman na nasugatan si Danny, agad na binuhat siya ni Solomon sa kanyang balikat. Di nagtagal pagkatapos ay sinabi ni Danny kay Solomon na ibaba siya. Alam niya na hindi na siya makakaabot sa taas ng bundok. Ibinalik niya ang brilyante at kasama ang card ni Maddie kay Solomon. Sinabi rin niya sa kanya na agad tawagan si Maddie pagkarating nila sa London. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Solomon at Dia na iwan na siya at magpatuloy na sila sa paglakad. Habang naghihintay siya sa takdang oras na dumating, tinawagan niya si Maddie at sinabi na mangakong panatilihing ligtas si Solomon at ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat siya na nakatagpo siya ng isang mabait na babae tulad ni Maddie. Matapos sabihin ang kanyang pamamaalam, sa wakas ay humantong na siya sa kanyang huling hininga. Sa sumunod na araw, dumating na rin si Solomon sa London at agad na nagkita sila ni Maddie. Sa araw na yon, ibibigay niya ang pink na brilyante kay Simmons habang si Maddie ay nanunood mula sa malayo. Maya-maya pa ay dumating ang isang kotse sakay si Simmons at ibinigay niya kay Solomon ang $2 million bilang kapalit ng brilyante. Ngunit tumanggi si Solomon na ibenta ito at sa halip ay humiling ito ng isang kondisyon na ibebenta niya ito kung makakasama niya ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, pinangasiwaan ni Simmons na magkasama muli sila Solomon at ang kanyang pamilya, at sa wakas ay nahulog sa mga kamay ni Simmons ang pink na brilyante. Sa huli, inilathala ni Maddie ang isang artikulo tungkol sa pagpupuslit ng pink diamond, at napagtanto ng mga tao mula sa buong mundo na sa likod ng kagandahan ng pink na brilyante ay ang pagkamatay ng maraming inosenteng kaluluwa. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka